Well! Hello mga Bebshi! For today's mini vlog mga Bebshi, ay gagawa na naman tayo ngayon ng bagong recipe. Well, meron nga tayo ditong 1 kilo ng kamote at hinugasan ko nga muna ito bago natin ito pakukuluan. Kahit anong kulay ng kamote ang pwede nyo gamitin dito mga Bebshi, and then naglagay na nga din ako dyan ng tubig para ito ay isalang na. Palalambutin lang natin ito mga Bebshi at pagkalipas ng mga ilang minuto, ayan na at malambot na nga din itong ating kamote. Pagkatapos natin itong nahango, ay babalatan na natin ito. Ayan nga at kulay orange yung pala itong nabili ko na kamote. Sinubukan ko nga itong gamitan ng grater para nga din ito ay mamash. Pero pwede naman na gumamit lang tayo ng tinidor dito dahil sa sobrang lambot nga din naman ng kamote ay ang hirap nga din namang hawakan habang naka-grater, kaya naman ay na-realize ko na gumamit na nga lang din ako dito ng tinidor. Saktong na-mash na natin ang ating kamote. Dito naman sa ating kawali ay mag-melt lang tayo dito ng 2 tablespoon ng butter. Tapos maglagay tayo dito ng 2 sachet ng condensed milk. Sachet nga lang din ang ginamit ko dahil konti lang din naman mga Bebshi. Sayang din naman pagkalata yung bibilin ko ay konti lang din naman ang gagamitin. Pagka nagbabas na nga din ito mga Bebshi, ilalagay na nga din natin dito ang ating mash kamote. Sa mahina na apoy lang mga Bebshi, i-mix lang natin ito hanggang sa makot na nga din itong condensed milk itong ating kamote. Continue lang ang paghalo natin dito hanggang sa medyo dry na nga din at hindi na basa itong ating mixture. Pwede din na maglagay tayo dito ng buko strips kung makakabili kayo mga Bebshi, konti lang din, and then maglalagay tayo dito ng cheese. Maliit lang din na pack ng cheese ang ginamit ko dito. Pangdagdag flavor na nga din ito sa ating sweet potato. Naka-turn off na nga din ang apoy nito mga Bebshi at muntik ko pa talagang nakalimutan itong powdered milk. Kaya naman ay nilagay ko na nga din ito kahit naka-turn off na nga din ang apoy. Matutunaw lang din naman ito since mainit pa naman itong ating sweet potato. Ayan, at ready na nga din natin itong ipa. Meron nga tayo ditong lumpia wrapper, so hahatiin lang natin ito mga Bebshi. Madami na nga din na magagawa natin dito. At sigurado nga din ako magugustuhan ninyo ito. Saktong nahati na natin to sa dalawa at sisimulan na natin ang pag-wrap nitong ating sweet kamote. Gayahin nyo lang kung paano ko finold itong ating wrapper. And then para mas didikit ito mga Bebshi, gumamit lang kayo ng tubig na may harina. And then magsimula na tayo ditong maglagay ng ating filling. Ganito lang naman kadali at napakasimple lang ng ating recipe ngayon mga Bebshi. Syempre may kaibahan nga din naman siya sa nakagisna natin na kamote turon. Repeat the process lang sa mga natitira pang mixture mga Bebshi at madami nga din naman ang ating magagawa dito. Ang sarap nga din naman ito mga Bebshi, kaya naman dyan sa mga mahilig talaga sa kamote ay gawin nyo na din ito. Simple nga lang din naman gawin at konti lang din namang ingredients na ating gagamitin. Dito nga lang din naman tayo medyo matatagalan sa ating pag-wrap mga Bebshi, pero ay magpatulong ka na para mas madaling matapos. Catchy nga din siyang tingnan mga Bebshi since naka-triangle shape siya. Ayan na nga at madami na nga din ang aking nagawa. Sunod naman dito mga Bebshi ay magpainit na tayo ng mantika and then magsimula na tayo ditong magprito. So medium setting ang apoy natin dito. Pagkatapos naman mga Bebshi ay mag-sprinkle na tayo dito ng white sugar. I mean habang nakaprito tayo nitong ating kamote turon ay maglalagay tayo dito ng white sugar para mag-caramelize. Kung paborito nyo talaga ang turon mga Bebshi, well itry nyo na din ito. Mapasaging man yan o kamote, ang sarap talaga ng turon. Ayan na at nag-caramelize na nga din ito mga Bebshi, so ganyan lang naman kadaling magluto nito. Ready to serve na nga din itong ating easy recipe nitong kamote turon. Kamote turon. Ha? Dahil lang yung forma. Rectangle turon. Ano yung mashed potato? Dili. Kamote. Ay, kamote. Mashed kamote? May nga si Kuan. Miss Cynthia. Potato to iya. Potato ya, di ba? Patong mashed potato iya. Ba? Ano? Thank you. Thank you, Dang. Na, carbo. Hindi yung guwapo. Alin na. Dilaw na tayo. Kami lang yung tao dito, guys. Kamote turon. Triangle kamote. Triangle mga kamote yung turon. Lamig, gano'n yan. Kamote yun. Ba? Ako bitang paborito may kamote. Sa una lang yun. Okay. Ano tayo kamote? Thank you. Ano ba? Ang gayo ba yan? Hindi siguro nagkaon?
Dua na. Buwan na lang good na. Salamat guys. Pwede magkuha isa. Yes! Like it. Ulo ka. Kaute, Tria. Ano pwede man dito? Ayan guys, so titikman natin ang ating ginawang kamote toron. So iba yung shape niya dahil naka-triangle. So iba din yung nakagisna natin. Wow, nakagisnan. Yung ano lang ba, yung parang siya lumpia. So ngayon, let's taste it. Mm. Sarap. Hold gan. May trubang ka, Bing? Trubang ka? Walo. Tubang ka? Ano naman nilagyan yung sulod? Oli. Mga tulak. Tel. Ano man? Ang lagyan. Well, hello mga Bebshi. Ayan, dito tayo ngayon sa may sapa. So, maglakad-lakad lang muna ako dito. Ayan, so marami kasing nagko-comment ngayon na count me in, pasok ka sa bahay ko. Kung gusto nyo talaga na dumami ang inyong mga followers, gumawa kayo ng original video nyo, mag-upload kayo palagi ng mga videos nyo, and di ba sabi ko last time na mag-start kayo sa Reels. Sa Reels, grabe, napakadali lang tayong makagain dyan ng followers, lalo na pag yung mga videos na ina-upload natin ay original videos natin. Upload lang kayo ng upload sa inyong Facebook page, kahit Reels or Stream Ads, basta upload lang kayo palagi and isang video dyan na magte-trending and dyan tayo makakagain ng ating followers. Madaming followers kasi nag-ano kasi yan si Meta eh. Nag-o-observe din yan si Meta. Pag active palagi yung page mo, tapos lagi kang nag-upload ng mga videos mo, so dyan, i-recommend ni Meta ang iyong page. Diba? Alam naman natin yan kasi once na makita natin yung isang video, kahit hindi pa tayo naka-follow, once na makita na natin yan, lagi na yung napapop up sa wall natin. So, dahil dyan, nire-recommend kasi din yan ni Meta. So, yan ang dapat natin gawin mga Bebshi, na mag-upload lang talaga tayo lagi ng mga videos. Reels nga, magsimula tayo sa Reels para mag-gain tayo ng maraming followers. So, and wag nyo muna isipin yung madaming views. Gusto nyo na madami kayong views. So, isipin nyo muna, una, na mag-upload kayo ng maraming videos. And then, dyan na kasi susunod yung yung views ng mga content creator na malaki na yung followers nila, pero hindi nga din naman gano'ng kalaki yung views. Pero meron ding mga content creator na konti lang yung followers nila pero ang lalaki ng views nila. So dahil yan sa lagi nilang pag-upload ng mga original video nila, and nag-start nga din sila sa Reels kaya dumami yung followers nila. So kung titingnan mo talaga yung mga tips ni Meta, meron kasi yung nilalagay si Meta ng mga tips niya kung paano mag-grow ang iyong page, ang iyong Facebook page. Binibigay si Meta ng mga tips. So gusto nyo talaga na mag-grow ang inyong page, basahin nyo ang kanyang mga binibigay na tips kasi makakatulong yan sa ating page mga Bebshi. And then, sabi nga niya na publish original video. Kung gusto mo talaga na walang restriction ang iyong mga videos, ang iyong page, gumawa ka ng original video mo, sariling video mo. Dahil once nagkukuha ka ng video sa iba, tapos ipopost mo sa iyong Facebook page, so hindi pa yan magva-violation si Meta kaagad. Hindi yan diretso, no? Pag once na nag-upload ka na ng hindi sa'yo na video, hindi mo original na video, hindi pa yan ma-restrict, pero hindi mo na lang mamalayan niya na restrict na pala yung page mo. One day niyan, pag open mo sa page mo ay restricted na. So yan ang mangyayari sa yung page pagka nag-upload ka ng hindi mo original video. So violation kasi niyan, pero hindi diretso yan magbibigay si Meta ng violation. Hindi natin yan malalaman kasi unpredictable si Meta. Okay, mga Bebshi, patuloy lang sa mga small content creator dyan. Huwag kayong sumuko kahit minsan konti lang yung views. Basta patuloy lang kayong mag-upload ng inyong mga videos, original videos, and huwag kayong kumuha ng ibang videos dahil mas maganda talaga na yung page natin ay healthy yung
ano niya, yung engagement, lahat. Kasi si Meta ay unpredictable din. So, ayan mga Bebshi, that's all. And sana meron kayong natutunan ngayon. So, continue vlogging. Bye!